Sa video na to mga kaboom, pag-uusapan natin yung bagong budget phone ni itel, which is yung itel A80. Ang current SRP niya is 3,999 pesos pero currently naka-sale siya for 3,849 para sa 128GB variant niya. So dito sa box makikita natin yung ilan sa basic features niya, kagaya na lang nitong 50 megapixel Super HDR camera, which is para sa budget phone. Alam niyo na kung ano ibig sabihin ng ganyang megapixel. 720p lang yung resolution niya, hanggang 90Hz na refresh rate, hanggang 4G lang din yung network niya, and yung charge speed niya na nakalagay sa box is hanggang 10 watts lang. Pero sabi ni itel is hanggang 18 watts daw ang supported niya, yun nga lang, 10 watts yung sinama nila dito. So yung variant na dumating sa akin is yung 4128GB na Glacier White. And in fairness mga kaboom, pagdating sa design is maganda naman siya. Para siyang may pagka marble-like finish. So plastic lang yung build niya mga kaboom, no? And sa nakita ko is wala siyang Gorilla Glass protection. Siguro kaya may freebie siya na extra screen protector, no? Pero nung hinanap ko sa box, wala naman ako nakita. Siguro yung naka-indicate dito is yung naka-pre-installed na, which is parang normal naman na dapat meron, 'di ba? Yung case na kasama sa kanya, isipin mo, para siyang MagSafe design, 'di ba? Pero hindi siya MagSafe capable, so hindi ko alam kung ba't ganito yung design niya. Even yung mismong phone is hindi naman siya MagSafe capable. So sabihin niyo sa akin mga kaboom kung bakit sa tingin niyo ganito yung design niya. May other ibig sabihin ba yung gantong itsura, or hindi ko lang talaga alam. Last, ito yung kanyang 10 watts na charger. USB Type A to Type C cable siya. And ayan yung mga makikita natin sa box. Anyway, itong A80 pala is pinadala mismo sa atin ni itel para i-review, pero itong isang phone is binili ko siya mismo sa Shopee. Naisip ko kasi parang maganda siya i-compare, lalo na parang magkapresyo lang sila, magdadagdag lang kayo ng parang 300 pesos ata yun. Anyway, gagawin ko na lang siguro ng separate video tong P65, then gagawa din ako ng sariling comparison video para makapili kayo kung ano yung mas magandang phone between these two. Pero for now, kay itel A80 lang muna tayo. So ngayon 2 weeks ko nang ginagamit yung itel A80 and even sponsored yung video na to, honest opinion na agad tayo. So hindi ko alam kung paano sabihin to mga kaboom, no? Pero okay lang naman siya para sa price niya na 4,000 pesos. Lalo na minsan nagsisale pa siya to 3,800. Yun nga lang pakiramdam ko parang may mga mas maganda pa kayong options na pwedeng bilhin, like yung mga tig 4,500 or 4,200. And even yung itel P65 na binili ko, parang pakiramdam ko much better option talaga siya compare dito. Kasi tingnan nyo naman, even sa Mobile Legends is hirap na yung phone na to. Parang pakiramdam ko karamihan ng specs na nakalagay dito sa likod niya is puro gimmick lang, kagaya na lang ng 50 megapixel. Alam naman natin yan, parang standard na yan sa budget and mid-range phone na puro 50 megapixel, pero diba, iba-iba ng quality. 90Hz nga yung refresh rate niya, pero kung mapapansin nyo dito, even sa Facebook, sa social media is nahihirapan siyang ma-reach yun, or kahit nga sa Netflix ayan makikita nyo naman dito sa video, medyo nagkakaroon siya ng lag. 4GB yung totoong RAM niya and another 4GB para sa mem fusion or sa extended RAM. Pero parang di niya ma-utilize since even sa mga basic activities is nahihirapan yung cellphone. To be honest nga is this past 2 weeks is napapaisip ako kung may issue ba yung phone na dumating sa akin, kasi parang pakabagal niya and parang laging naghahang or laging naglalag. Just imagine, smooth graphics sa Mobile Legends this 2024. Nahihirapan maka-reach man lang kahit 40 FPS na stable. Pero hindi sa pagiging bias, early January na review ko yung Infinix Smart 8 na nagkakahalaga lang ng 2,600 ata that time. Yun, at ultra graphics is umaabot ng 50 to 60 FPS sa Mobile Legends kahit pa may mga clash. Pero dito sa itel A80, hindi ko talaga alam kung may issue ba or ganito talaga siya in general. So comment down below kung nakabili na kayo ng phone na to and kung ganito din ba yung experience nyo sa phone na to. Pagdating sa Antutu score niya is 152,000 yung nakuha natin, and kagaya ng sinabi ko kanina, may mga na-review na ako na phone na nakakakuha ng around 200 to 250,000 yung Antutu points, na yung price range niya is around 3 to 4,000 pesos din. And kung i-compare ko to sa Realme 5 ko, which is a budget phone 5 years ago, mas mataas pa yung score na nakuha nitong Realme 5, and pakiramdam ko nga pag ginagamit ko, mas smooth pa yung Realme 5 even though 60Hz lang siya. Mukhang harsh siya kung pakinggan, lalo na budget phone lang naman tong itel A80, pero sabi ko nga kanina, may mga nagamit na akong phone, may mga na-review na akong phone na much better yung experience sa paggamit doon. Remember mga kaboom na pinadala sa akin ni itel yung phone na to, so hindi ko alam kung mabibigyan pa tayo in the future, pero mas gusto ko kasi na honest ako sa inyo, at least alam nyo yung value
ng phone na bibilin nyo. Anyway, puro na ako criticism. So punta na tayo sa part na nagustuhan ko dito sa itel A50. First and foremost, sabi ko nga kanina, yung design niya is very cool looking. So ang ganda niya tignan, yung tipong pag nasa labas ka, hindi siya mukhang ganun kamura, no? And mapapansin nyo dito is may headphone jack na din siya. Mono speaker lang pala siya, though acceptable naman para sa price range niya. And good thing din na may micro SD card slot siya. So ibig sabihin pwede nyo pang palakihin yung storage niya kung sakaling nagkukulang na kayo. Another thing is yung haptic feedback niya. Hindi siya cheap sa feeling, so nakakasatisfy siyang gamitin. Sa ibang budget phone, nire-recommend ko na lang siguro na i-turn off nyo to, pero dito sa itel A80 is much better na naka-turn on siya. Nagustuhan ko din yung sound quality ng speaker niya. Even though mono speaker lang siya, ang maganda is hindi siya tunog lata, hindi siya tunog mura. Yung tipong hindi siya masakit sa tenga pag naririnig nyo siya. Ito guys, pakinggan nyo na lang. Another thing na nagustuhan ko dito is yung feature gimmick niya na light effect. So ito yung makikita nyo sa likod na pag chinarge nyo or may tumatawag or may notification is umiilaw siya. And pag nilandscape nyo siya habang nag-charge, makikita nyo dito yung time and date. So para siyang standby ni iPhone. And speaking of iPhone, yung middle notch niya is nag-work like dynamic island. So pag may notifications kayo or pag nagre-record kayo, something like that, is humahaba siya. Also yung camera niya, alam naman natin pag budget phone tapos 50 megapixel is usually gimmick lang siya. Pero nagustuhan ko naman yung mga sample shots na nakuha natin dito sa itel A80. So ito yung ilan sa mga sample pictures na nakuha ko. 'Di ba napaka-solid? So ito yung isa sa pinaka magiging malaking factor kung bakit ka bibili ng itel A80 is yung camera quality niya is very very good. Hindi siya over-sharpened, hindi siya over-saturated, talagang ang natural lang niya tignan and ang ganda niya para sa presyo niya. Talagang ito, napabilib ako. Yun nga lang pagdating sa video quality niya, medyo parang lagi siya tignan. Although 1080p at 30 fps siya, pero still, di ba? Also, wala din pala siyang stabilizer para sa mga video niya. To conclude mga kabumno, mukha mang harsh pakinggan yung part ng performance natin dito sa itel A80 is marerecommend ko to sa mga camera lovers dyan. And camera naman yung pinupush ni itel sa marketing nitong A80, but it doesn't change the fact na ang daming times siyang nagfi-freeze sa akin. So even though na 2 weeks old pa lang siya, so paano pa pag nagkaroon pa siya ng mga daming updates, pag tumagal pa sa yung phone, pag napuno na yung storage nyo. Maganda nga yung camera quality mo, pero pag hindi mo ma-open yung camera app mo dahil naglalag yung phone mo, anong sense, di ba? So yun lang mga kabumsa na nakatulong sa inyo yung video na to. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.